Inassure ko sila na yung dalawang suspect or yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD, nasa isang facility na natin, and I assure them that. Nangangamba ang mga kaanak ng mga nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School na walang maging pananagutan ang mga menor de edad na sospek. Ito ang inilapit ng mga magulang ng mga biktima kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian kanina. Sa ilalim ng Justice, Juvenile and Welfare Act of 2006, iba ang pagtrato sa mga kasong kinasasangkutan ng mga menor de edad at maaaring wala silang maging pananagutan sa batas. Ngunit ayon kay Secretary Gatchalian, mapapanagot pa rin ang dalawang kabataang namaril na itinuturing na mga Child in Conflict of the Law o CICL. Clearly naman, narinig nyo pare-parehas yung hustisya, yung kanilang hinahanap. And I think yan ang hinahanap ng sambayanan ng Tacloban or ng buong Pilipinas. Pinaliwanag ko na doon sa current nating batas, may liability naman na nakasaad. Samantala, nakikiusap ang DSWD sa mga netizen na wag nang ipakalat pa sa social media ang mga larawan at video ng pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Mas nananariwa lang sa mga kaanak ng biktima ang nangyari sa kanilang mga anak na estudyante. Minsan, may mga pictures na hindi na dapat sana pinopost na natatandaan, umuulit yung trauma It reactivates the trauma. And marami sa aming mga social workers, sabi nga, sana mapakiusapan natin yung general public na tulungan natin yung mga pamilya maghilom sa pamamagitan ng pagiging responsible natin sa pag-post ng mga pictures. Bukod sa kalihim, dumalaw din kaninang umaga si Vice President Sara Duterte sa burol ng tatlong estudyanteng nasawi na sina Joyance, Lawrence at Ayesa kung saan nakausap niya ang mga kamag-anak nito. Nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si VP Sara sa kanila at nanawagan na sana ay wag nang maulit ang ganitong pangyayari. Maging si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez nakita ring bumisita sa burol. Pinuntahan niya rin ang iba pang mga estudyanteng nagpapagaling sa ospital. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.